Hello mga pamangkin. So today, itutuloy na natin ang ating part 2 ng ating Honda CRF 150L Rally Build. So today, ang gagawin natin is gagawa tayo ng Rally Tower. Bali, gumawa na ako ng prototype. Gawa lang sa karton. So ang idea is, itong plate na to, dito natin siya i-mount. Yan, parang ganyan yan. Tapos, ito naman, para sa side, dalawa gagawin natin. Para yan dito. So, dyan, tsaka dito. Ngayon, ang gagamitin natin na material para dito sa plate na to is itong binili kong aluminum plate. Bali, 1 foot by 1 foot by 2 mm yung thickness niya. So, yan yung gagamitin natin dito. I think mauubos natin itong buong to para lang dito kasi may mga bend yan. So, i-bend ko na para hindi ko na siya pang itutornilyo pa. Papasobra ako dito. Ayan, kung mapapansin nyo, ganito siya. So, imbis na ikakat ko to ng diretso, ikakat ko siya ng pagganito. Tapos, i-bend ko na lang. Para hindi masyadong madaming tornilyo. Ayaw kasi masyadong maraming tornilyo. Hindi siya malinis tignan. And then, ito sa taas, magkakaroon tayo ng konting bend. Actually, hindi konti. Enough bend. Kasi maglalagay tayo dito ng USB charger and maybe in the future, maglalagay tayo ng mga switches. But for now, meron na ako nabili na USB charger. Magbubutas tayo dito. Yun. And then, para naman dito sa side, dito, may in-order na ako na 3 mm naman na thickness. 1 foot by 1 foot din. I think so sobra na yon para dito. Yan. So medyo malapas siya sa side na to kasi gusto kong matakpan itong part na to para hindi masyadong expose yung mga wires. Para medyo malinis naman siyang tignan. Okay na yung prototype natin para sa base plate. Ito yung magiging itsura niya. So dinikit ko na dito yung ating ilaw. And then naglagay ako ng pa-extra dito sa taas. So ayan, ito yung ating USB charger. Yan. So, bibend lang natin yan pag ganyan para hindi siya masyadong expose yung itong wirings niya dito. Yan. So, nakaganyan yan. And then, hindi ko siya ginit na kasi if ever na gusto natin maglagay, kung ano man may lagay natin, maluwag-luwag yung space dito. Hindi tayo malilimit. And then, I think kailangan natin unang gawin is i-mount muna natin ito ng maayos. So, kailangan ko itong putulin dito. And, medyo kailangan ko rin magbawas ng konti dito dahil tumatama yung bakal sa tornilyo. Dalawa kasi ang bolts dyan. So yan, puputulin muna natin yan. And then, i-fix natin to para pagka ginawa natin tong plate, may sisecure na natin siya mabuti. Ang kulang pa sa akin dito is yung parang bracket na ganito para sa ating windshield. Kung mapapansin nyo kasi yan, 4 ang butas nito. Ayan, 1, 2, 3, 4. So, meron pa lang tayong dalawang lalagyan. So, kailangan pa natin maglagay dito sa baba. Ayan, ganyan yan. So, maglalagay pa tayo dito. Pero later na yon. Tapos, isa sa gusto ko pang mangyari is ito medyo nakaabante ng konti. So, kailangan ko siyang gawan pa ng paraan para umabante to. Para pagka binutas natin yung headlight, nakalabas to ng konti or at least naka-level siya dun sa ating windshield. So, yun yung mga kailangan natin gawin. Bali dito, tinatransfer na natin yung ating template sa ating aluminum plate. Pagkatapos nun, binutas ko na muna yung mga corners ng ating lines kasi mahirap padaanin dyan yung blade ng jigsaw.
Kapag nagbebenta ako ng aluminum plate, naglalagay ako ng parang something na matigas sa ilalim, gaya nitong plywood. I-align nyo lang yan kung saan nyo siya gustong mabend. And then, gamit din kayo ng plywood na pang bend sa ibabaw, pang push, kumbaga. Init. So guys, sakto dumating yung isa nating order na plate. Ito yung 3mm. Kung order kayo, ito ng 3mm kunin nyo. Kasi halos same price lang, parang mga 20 pesos difference lang yata eh. And mas makapal to diamak. Although okay na rin to. Good enough 2mm. Pero 3mm ang ma-recommend ko kung gagawa kayo. So guys, hindi ko na pinakita pero binutos ko na dito ng drill bits para may pasok natin yung blade. So, para pantay yung mga butas natin, pagdidikitin ko na to, una, yung isa muna yung binutas ko, and then, gagawin ko siyang pattern para sa butas ng iba. So, tinunilyo ko na yan. Ito pa, bubutasin natin dalawa. Tape ko lang para hindi gumalaw. Mas madali kasi ito kaysa sa nagsusukat-sukat ka eh. Mas accurate for me. Yan, tapos bubutasin ko na to yan. Medyo dumidilim na guys, kaya mamadaliin ko na to. And then, nakapag-decide pala ako na tanggalin na rin tong parang hook sa baba. I think ito at saka to sa taas is enough na eh. Worst case, pwede naman akong gumawa pa ng L bracket dito. Itutungnilyo ko na lang. So, I think enough na to. So, puputulin ko na lang para hindi ako mahirapan dun sa baba. So guys, tuloy natin ito bukas, medyo madilim na eh. So mukhang kailangan natin iangat to. Pero siguro butasan muna natin. Oo, kailangan natin itong butasan para makita natin kung kailangan natin pang iangat ito kasi kun pa siya eh. Hindi siya, gusto kasi nakalabas ng konti ito dito. So kailangan natin itong iangat. Actually, ang plano ko dyan is meron pa nito. Meron pala akong mas maliit na spacer. Ito yung kanina. Meron akong mas maliit. I think enough na to. Tingnan natin. Total, bukod dyan, meron din naman kasi akong ganito. Okay. Medyo challenge lang yung pagtuturnilyo dito. Ayan o. Mahirap siyang abutin. Yun lang. Dapat siguro, bawasan natin to.
para medyo may pasok natin ng ganun. So, try muna. Okay, tulitan natin yung isa. Yung isa. Kailangan natin kasi itong unti-untiin para may fit nating mabuti. Since DIY to, wala naman tayong parang pinaka-template. Kailangan talaga natin tiyagain. Hirap kumilos talaga pag nagbablog. Kailangan kong may pakita sa inyo somehow. Lalo na yung mga ganitong mga challenges para pag gumawa kayo, magka-idea kayo kung papaano nyo siya mas mapapaganda. So, yung sa akin is pwede na nyo naman gayahin as is, pero for sure magkakaroon na kayo ng sarili nyong touch. Kumbaga, yung diskarte nyo ba? Parang ako, kung gagawa ako nito ulit, iba na yung magiging diskarte ko. Kasi may mga natutunan na ako. So, hopefully kayo din, may matutunan kayo sa pinagagawa ko. And ma-apply nyo yun para mas maganda yung gawa nyo. Ganun naman yun, di ba? Sa mga DIY. Kumbaga, kumukuha lang tayo ng idea online. And then, minsan, kinakopy natin na is pag talagang nagustuhan natin. Pero madalas, binabago natin yan eh. Depende sa diskarte natin. Okay. So, kailangan natin gumawa ng bracket para mai-mount natin to. Iniisip ko, dito na lang. Sa side. Para L bracket na lang gagawin natin instead na U. Although, pwede rin naman dito sa baba. Pwede rin naman tayong mag-mount dito. Para, kasi nakita ko to medyo gumaganon eh. Oh. Nasa isip ko nung kagabi, maglalagay ako ng bracket dito. Pero once na naglagay tayo rito, baka mabawasan na. Ay, kaso masyado rin palang malayo, ano? Unless, magkakaroon tayo ng mount dito. And then, ito pa pala. Medyo tumatama to. Either tataas natin ng konti yung mount or hindi. Ngayon ang question is paano natin susukatin yung height. Ito siguro. Ayun, pwede. Okay. So, gamitin natin panukat. Yan. So, bawasan natin ng konti kasi yung kapal nito. Hindi, actually okay na to. Kasi gusto nating itaas pa ng konti eh. So, ganito kahaba yung gagawin nating mount. Again, I think dito lang natin i-mount dito sa side. Para, kung gusto nating itaas, di ba? May tataas pa natin kasi at least dito, kung halimbawa gusto mo itaas, magbutas ka lang ulit banda dito, hindi ka nagagawa ng panibagong bracket. Yun, ganun na lang. Kasi kung dito natin i-mount sa baba, kung gusto nating itaas or ibaba, matrabaho. So yung pagbe-bend, unti-untiin nyo lang. Baga unti-untiin nyo hanggang sa makuha nyo. Then, base dyan, markahan natin para alam natin saan tayo bubutas. So, binutasan ko na dito para dun ko din siya ipapasok dito oh. Kung saan yung pinagbutasan ko nung una para sa bracket. So, para di lang magbubutas panibago. And then, medyo malaki yung butas na nilagay ko para na-adjust ko lang ng konti. Alam ko na, para mapadali yung kabit natin. May naisip ako. Tape natin. Sana mag-work. I think mag-work to.
Okay. Yun, nag-work oh. So pagka gumawa kayo nito, guys, i-consider nyo lang siguro ano, yung mga nuts ay mga bolts. Hindi kayo mahihirapan. So learn from my mistakes. Tape muna, tape. Okay, cut na. First time ko magka-cut ng acrylic. So, magte-testing muna tayo dito sa gitna. Gagamit tayo ng Dremel. Hindi ko lang sure kung may blade ba ako na po pwede rito. Okay, start muna tayo dito sa gitna. Testing lang muna. Ayun, pwede. Kailangan ng upuan. Siguro, sa loob muna tayo para kung kailangan mag-adjust, makapag-adjust pa tayo. Okay! Excited na ako makita. Yon. Kailangan talaga natin itong ilabas. Iangat. So, ang gagawin ko muna, i-drill ko muna yung mga gilid. Kasi hindi ko may ikot dyan yung blade. Para malinis yung cut. Okay guys, so mukhang malinis na yung pagkat na itong blade na to. Although magandang kung pa siya, but I think okay na to kasi babalutin ko rin naman yan eh. So, sayang lang yung effort. Lagyan ko rin naman dito yan sa gilid. So, nabili ko to sa Shopee. Again, ilalagay ko nyo lang sa description yung mga links. Ngayon lang din ako maglalagay nito. Sana madali lang siya ilagay. Madali lang pala. So, friction lang siya. Wala siyang pandikit. Tapos, may mga bakal sa loob. Para siyang kwan. Parang staple wire. Sa loob. So, hindi mo siya basta-basta makakat. Kailangan mo hanapin yung pinagdugtungan niya. Kunin natin para malinis. Pag nag-DIY ka kasi, alam mo lahat ng flaws. So, kung may bagay na tinamad ka, minsan, pag no-OC, nakikita mo, iinis ka eh. Kaya, ngayon pa lang, ayusin natin. Ayan. Oh, na siya guys. Ayan, magiging ganyan siya. So, ayan. Kailangan lang natin yan is
kailangan natin i-adjust to. Iaangat natin at the same time, igigitna natin. So, yun ang next task. Alam ko na guys, para hindi tayo masyadong mahirapan. Hatiin lang natin siya ng pag ganon. Mas madali siyang i-bend. Kasi pag ganito kalapad, ang hirap i-bend nito. Okay, so ito yung mga i-bend natin. So, kung naka-curious kayo, yung slice ko, ay yung hiwa ko is mababaw na mababaw lang yan. Less than 1/4 or 1/4 nung kwan. Based naman sa test ko, matibay pa naman siya eh. Yan. Ganyan siya. Ngayon kailangan na natin itong i-fix. So, ganito ang gagawin natin, no? Ilagay natin to dito para yan. Para pagka iniikot natin yung bolt, hindi ito umiikot. So, lalagyan na natin ito ng dalawang tornilyo dito na maliliit. So, ang technique ko, ilalagay ko na siya dito. Then, vice grip. Ayan, para hindi siya gumalaw. Then, butas muna tayo isa. Kita nyo ba? Ayan, butas muna tayo isa. Ayan, once na nabutas mo, ayan natin ang bolt. Ayan, so nagpita mo, vice grip ulit. Butas tayo ng isa pa. Tanggalin lang din natin ulit tong para lumapat yung mga bolts. Okay, last. Mamaya, lahat ng bolts natin, lalagyan natin ng thread lock. Ngayon kasi hindi pa tayo final, since pipinturan pa rin naman natin to. Kaya, hindi muna tayo maglalagay ng thread lock. So yan, hindi na siya gagalaw-galaw. Pag maski nahigpitan natin dito, hindi na to sasabay. Yun na naman yung pinaka-goal natin. Para pagka nagtanggal tayo, madaling magbalik. Hindi ka na mag-realign. So ayan, na-bolt ko na itong windshield natin para sure tayo na ito na yung tamang ayos niya. So pwede na natin itong ipwesto. Unahin natin itong sa taas. Lagay muna natin sila pareho. Itong challenging na part kasi kailangan mo itong ma-fix ng mabuti. Tulad nun, gumalaw na siya. Kabila. Okay. Kaya natin tanggalin to. Tanggal na naman.
So, ayan na, magiging itsura niya guys. Pipinturahan ko na lang to ng black para gumanda. Tapos, install natin to. Pag yung mangyari niyan, itong isa siguro, white, ganyan. Tingnan natin sa side, baka mas maganda. Ayan, no? Ayan. Sana lang is yung pagkakayuko nito is enough na. Kasi parang kulang pa eh. Hindi kaya masyadong mataas pa yan. Tignan na natin later. Worst case, baka magbawas ako dito. May extra pa naman tayong ganito. So okay lang. Dali nila magbawas niyan. So ayan. Ayos! Okay, so na-disassemble ko na sila lahat. Pipinturahan na natin sila. Tanggalin lang muna natin itong plastic. Hindi ko na naipakita yung pag-disassemble na wala sa isip ko. Gusto ko na kasi matapos eh. Yan. So, tanggalin lang natin itong mga plastic. Okay guys, so meron tayong tatlong paints dito. Kaya ito yung paints na ipapakita ko sa inyo kasi ito yung paint na meron ako. Gusto ko sanang gamitin is yung epoxy na Samurai. Epoxy primer. Problema, wala akong mabili kahapon. And Sunday ngayon, so most likely wala rin naka-open. And tinatamad ako lumabas. Gusto ko siya mapinturahan, excited na ako. Anyway, so just to give you an idea, ito tatlong paint. Meron tayong flat black ng Bosni. Ito naman high temp. And then ito yung gloss black ni Samurai. Samurai ito, and then ito Bosni. By the way, kaya pala gusto kong ipakita kasi medyo mahirap pinturahan ng aluminum. Sa totoo lang. Hindi masyadong kumakapit yung mga paints. So, gagamitin na lang natin kung ano yung may pinaka-makapit. So, ito, sige, kuko muna gamitin natin. Ano? Ito actually, kuko yung ginamit ko dito eh. So, ito yung Bosni. So, ayan o. Ang bilis niyang mabakbak. Kuko pa lang yan. O, ayan, nabakbak ko na naman. So, ito yung Bosni. Yung high temp ng Samurai. Ayan, hindi siya, ayun, hindi ko siya nababakbak actually. Okay, okay itong high temp, pero bilis makita ng gas-gas since matte kasi ang mga high temp. Ito namang glossy ni Samurai. Ay, maganda siya actually. Ayan, maganda siya. Hindi siya nababakbak. Ngayon, try naman natin itong bakal to bakal, kung mababakbak. Ayun, nababakbak na siya. Pero hindi pa rin ganun kadali. Kung kung lang naman, yun nga lang, kita mo kagad talaga yung gas-gas. Yan. So, as you can see, hindi naman siya mabilis mabakbak. Unless didinan mo talaga, syempre. Ayan, didinan ko na. Ayan, nabakbak na siya once na dininan mo na. Ito naman, glossy ni Samurai. Actually, parang mas mabilis siya mabakbak. Okay. Meron pa tayong konti nito na high temp. So, madami pa. Siguro, gagamitin ko na lang na parang primer itong high temp. Then, saka ibabaw ko tong glossy. Siguro, kung may clear pa yata ako, tignan ko may clear pa ako. Gagamitin ko din kung meron pa. Pero, try ko muna tong high temp na patungan ng black na glossy kung okay ba. Baka kasi mamaya hindi rin okay. So, testing muna natin bago tayo mag-paint. Ito naman, bali nag-end up tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parts na aluminum. So, ito, dalawa yung sa side. And then, ito yung pinaka-plate kung saan i-attach yung ating ilaw plus yung ating charger dito. Ito naman, mounting bracket ng windshield. Para yan, dito. Yan, nakaganyan yan dyan. And then, ito, para naman dun sa ilaw natin. Dito kasi yan. Kinailangan ko to kasi gusto kong iangat yung ilaw natin para medyo nakalabas siya sa headlight. So, yan yung aluminum na kinailangan natin gawin. Okay. So, ito naman yung mga brackets na meron ako. Ito, yung sa Honda ADV 150 na windshield bracket. Nabili ko lang to sa Shopee.
tira ko lang to kasi na nagamit ko before. So ginamit ko na rin. I mean, hindi ko kasi siya nagamit sa ADV ko noon. And since nabenta na natin si ADV, hindi na natin to kailangan. But anyway, kung gusto niyo gayahin yung gawa ko, pwede kayong bumili nito. Lalagay ko nyo lang sa description sa Shopee. Ngayon, etong apat na brackets na to, ito yung nasa baba. Nakaipit siya sa fork. Meron na kasi ako nito kasama sa mga brackets ng side pannier. Itong side pannier na to. Marami kasi siyang extra bracket since ito kasi generic siya na side pannier. So may mga free. Pwede kayong gumawa nito, bili na lang kayo siguro ng flat bar. Tapos ibebed nyo na lang. Or aluminum din actually, pwede nyo gamitin yung aluminum. Basta 3mm yung gamitin nyo, wag 2mm. Medyo manipis kasi yon para sa ganitong bracket. Then ito din, ganun din, kasama siya dun sa binili natin na side pannier. Okay mga pamangkin, so tapos na natin siyang pinturahan. Ginamit natin yung high temp na samurai as primer since yun yung meron tayo. And then glossy na samurai as top coat. Hindi na tayo naglagay pa ng clear. Actually, sa totoo lang medyo dapat mamaya ko pa to i-assemble kaso excited na rin ako mag-assemble. Anyway, pakita ko lang sa inyo. Ito yung mga parts natin. So meron tayo yung pinaka mounting point ng or bracket para sa ating cellphone. And then ito naman para dito siya sa side. And then ito naman bakal to. Ito pala tsaka to bakal. Next-explain ko naman ako saan to galing. Itong dalawa, ito para yan dito. And then yung isa sa kabila, ito naman para naman yan dito. So sa shock natin siya i-mount. Yan, sa fork na bracket. And then, ito naman, ito yung sa side, yan, ganito yan. Ganon din sa kabila. Tapos ito, yung pinaka cover niya dyan sa harap. And then, itong butas na to, para naman siya dito sa ating charging port. So, assemble na natin. I think, pala, by the way, lahat ng tingin ko hindi ko na tatanggalin, lalagyan ko na ng thread lock para hindi siya natatanggal. So, etong L bracket na to, paloob. Yung itong part na to, itong mahaba. Kabitan natin to dito. Paloob din siya. Ito naman, dito. Paloob din ang pasok nito, pag ganyan. Okay.
natin siya sa huling butas, I think. Tama ba? Mali. Sa pangalawang butas. Yeah. Since ito, meron na siyang yung parang blue. So, di natin yan lalagyan ng thread locker. Okay, huwag muna natin siya gipitan kasi kailangan natin i-mount itong nasa baba. So, ipapasok natin to. Ayan. Ginawa ko yung ganyan para matakpan yung wiring. Para malinis tignan. Siguro tanggalin muna natin to. Yan. And then, saka natin to ikabit. Yan. Yun. Okay. Okay, and then ito. Yun. So, i-attach na natin tong ating mga ilaw dito. Okay. Tapos, kakabitin natin ating windshield. So, sa windshield naman, yung dito sa taas, ito lang gagamitin natin. So, meron tayong rubber, plastic washer. Itong white. Tapos, ito I think is acrylic. And then, aluminum na spacer. Then, itong nut natin. So, ang magiging ayos niyan is ganito. So, ito yung tornilyo natin, plastic washer. Yan yung andito sa taas. Yan. And then, talagay natin itong washer na vinyl. Tapos yan. And then, yung mounting. Tapos, tornilyo na. Ay, nut na. So, ang magiging diskarte natin ay gagamit ulit tayo ng ganito. Iti-tape lang natin yung wrench natin para hindi mahulog yung nut. Medyo challenging din to eh. Ay, natanggal. Yung sa baba, ganun din, meron pa rin gagamit pa rin tayo ng vinyl na spacer at saka yung white na plastic washer. Pero hindi na tayo gagamit ng aluminum na spacer. So, may higpitan na natin ito ngayon. Dito pa kasi yung hinigpitan kanina. Then lastly, ito ilalagay natin. Although hindi pa natin ito higpitan. Dito yan para meron tayong voltmeter and 2-port USB charger. So, yan yung purpose niyan. So, guys, testing muna natin yung wiring natin. Hindi pala, testing nga natin yung ilaw, hindi yung wiring. Tingnan natin kung ano itsura. So,
So, meron lang akong 12 volts na power supply. So, ipa-plug ko lang siya. Yan. Baka mag-short. So, ayan. Wire na. So, ideally, pagka inaw natin yung ilaw natin, ayan na, sisindi na siya. So, ang plano ko is, DRL natin, itong baba. Tapos, baka tanggalin ko itong isa. Mangyayari, ito yung nakatutok sa baba. Yan, nakatutok siyang ganyan sa baba. Tapos, ito yung low, and then, ito yung high. Since meron tayong button ng high and low ng motor, pagka naka-low, ito lang yung nakasindi, and pagka naka-high, silang dalawa nakasindi na. So, testing natin ulit yung ilaw. Yan. So, ayun. Dito ko na muna tatapusin tong part 2 natin, since ready na tong rally tower natin. Ang gagawin natin next episode is magwa-wiring naman tayo ng ating ilaw. Hindi ko pa alam kung paano ko siya i-wiring. Ang nasa isip ko guys, papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-figure out. Para in case na gusto nyong mag-DIY and iba yung motor nyo, magkaka-idea kayo kung paano kayo magwa-wiring. Kung plano nyo sundin yung gaya ng ginawa ko na gagamitin yung switch ng ating motor. Yan. Since wala naman na kasi tayong headlight ito na yung pinaka-headlight natin. Wala nang silbi itong switch. Kaya, itatry ko. Hindi ko sure kung pwede. Pero itatry ko. Based sa idea ko, I think possible. Gagamitin natin itong switch ng ilaw natin sa handlebar. Para wala nang additional na switch. So yun mga pamangkin, kung nagustuhan nyo itong video na to, and if interested kayo mag-build ng CRF 150L Rally, follow nyo lang ako sa Tito Dom PH sa Facebook. And please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel for more information about this build. And thank you sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Bye! Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.